Sa totoo lang, alam mo, ang Kuwait ay namumuhay sa gitna ng tatlong malalaking hamon sa rehiyon. Ang Kuwait ay nasa pagitan ng Saudi, Iraq at Iran. Kaya kadalasan, walang epekto ang Kuwait sa rehiyong ito. Ang Kuwait ay isang napakapayapang bansa, isang bansang liberal pagdating sa politika. Gusto lang nilang mamuhay ng payapa at umasenso. At gusto nilang maging abala sa musika at agham at iba pa. Sa tingin ko, wala talagang matibay na paninindigan ng Kuwaitian. Pero ipinahayag din ng Kuwait ang kanilang takot sa mga ganitong pag-atake na patuloy na nangyayari. At nagtanong sila ng maraming bagay at pinalayas nila ang isa sa mga opisina ng depensa o tanggapan ng depensa sa Kuwait na nag-uulat sa embahada ng Iran. At ito ang iniisip ng Kuwait. Iniisip ng Kuwait na sige, sasabay ako sa Estados Unidos. Sa wakas, nakita ng buong populasyon ng Kuwait na meron tayong iisang kaaway, ang Iran. At marami na tayong mga kaalyado ngayon. Pareho tayo ng kaaway. Nakikita natin na pareho rin ng kaaway ang Israel at tumutulong sila sa pag-atake, pagsira at pagpapahina sa rehimeng yon. Ngayon, pareho na ng paninindigan ng Estados Unidos at Emirates mula nang umatake ang Emirates. Kaya ang paninindigan ng Kuwait ay kakampi sila ng lahat ng mga bansang ito. Pero hindi talaga nila kayang magdeklara ng kahit ano sa publiko. Gusto ko pang mas lumalim lalo na sa posisyon sa Gulpo dahil ang mga tao sa Gulpo na nakausap ko, kabilang na dito sa palabas na ito, ay nagsabi na kailangan talagang muling suriin ng mga bansa sa Gulpo ang kanilang relasyon sa Republikang Islamiko. At sa tingin ko, makikita natin kahit na hindi isa ang GCC na parang may dalawang kampo na nabubuo. Ang mas mahigpit o hawkish na kampo na pinangungunahan ng UAE at Bahrain at pagkatapos ay meron kang mas mahinahong kampo, kumbaga na sumusuporta sa pakikipagkasundo. Malinaw na ang pinakadulo ng spektrum ay Oman, pero maaari mo ring isama dyan ang Qatar at sa ilang antas ang Saudi Arabia. Sana papabilang ang Kuwait sa ganitong bagong umusbong na dinamika sa GCC kaugnay ng Iran. Muli, alam mo, dito sa rehiyong ito particular, ibig kong sabihin, parang lahat ng bagay ay nagsasalansan at nagkakapatong-patong sa isa't isa. Isa sa mga iyon ay ang hidwaan na naganap sa pagitan ng UAE at Saudi Arabia sa katimugang Yemen. Tinatawag namin itong Timog Arabia. At pagkatapos ay talagang naging umusbong patungo sa isang napaka-negatibong bagay sa pagitan ng dalawang bansa. At pagkatapos, ang Saudi Arabia ay kumuha ng ibang posisyon ngayon tungkol sa brotherhood. Sinabi nilang, nilalabanan namin ang brotherhood sa loob ng aming bansa. Pero sinusuportahan namin sila, alam mo na, sa labas ng aming mga hangganan sa Sudan at Yemen. Kaya ganun din sa Kuwait. At ang Kuwait lang ang tanging kapitbahay, GCC na kapitbahay ng Saudi Arabia mula sa panig na yon. Ang Kuwait ay nasa isang napakahirap na lokasyon. Iniisip na wala na kaming anumang posisyon na yon. Wala kaming sasabihin, iisipin lang namin ang aming sariling pag-iral. Kaya ang mga banta sa pag-iral na nagmumula sa IRGC. Hindi nakita ng Saudi Arabia ang interest na, alam mo na, tumulong o tulungan ang Kuwait na ipagtanggol ang kanilang sarili. Binabanggit nila ito, Ahia. Sinasabi nila, ipagtatanggol namin ang Kuwait, ibubuvos namin ang lahat ng aming pagsisikap at lahat ng aming kakayahan para ipagtanggol ang Kuwait. At hindi nila ginawa. Wala silang ginawa. Iba ang naging posisyon nila para silang naging taga-pamagitan. Alam nila na ang IRGC ay umaatake sa Kuwait. Kaya may nang-aapi sa sitwasyong ito, pero pinili nilang makipag-usap na lang para maprotektahan din ang sarili nila mula sa kanila. At gusto rin nilang ipakita na meron silang parang, alam mo na, koneksyon kamakailan sa Muslim Brotherhood. Kaya ang Kuwait ay nasa posisyon ng UAE. Kaya naman ang Kuwait at UAE ay halos pareho ang tindi ng mga nading pag-atake sa kanila. Mukhang kamakailan lang nakakuha ang Kuwait ng dagdag na missiles at drones. Pero muli, kapareho natin kamakailan ang paninindigan ng UAE. At ito ang nagpapagalit sa IRGC.
Ayaw nila na tayo ay, alam mo na, lumaban sa Muslim Brotherhood. Ayaw nila na gawin natin ang reforma sa Kuwait at bawiin ang pagkamamamayan ng mga taong nagsimulang, alam mo na, sakupin ang bansa gamit ang tekeng pagkakakilanlan. Kaya ito ay Saudi Arabia at Oman. Ang Oman ay kumukuha ng ibang posisyon kumpara sa Saudi Arabia. Sinasabi nila na mas maluwag kami pagdating sa Iran. At ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Oman, sa palagay ko, sa totoo lang, ay nagkaroon ng isang kahiyahiyang paninindigan. Sinakampihan niya ang Iran at inaatake pa nga ang GCC sa pagsasabing na kailangan din nilang protektahan ang kanilang sarili. Kaya't binibigyan niya ng katwiran ang pag-atake nila sa atin. Kaya hindi tumugon ang Kuwait doon. Hindi rin tumugon ang Kuwait sa maraming bagay. Pero kapag nakita mong hindi tumutugon ang Kuwait, ibig sabihin ay tutol ang Kuwait doon. Oo, ganun nga. O hindi lang. Sa palagay mo ba gusto ng Kuwait na mapalitan ang rehimen sa Iran? Siguradong magkapareho ang pananaw ng Kuwait at ng UAE, pero hindi ko iniisip na gusto ng KSA, Saudi Arabia, ang pagbabagong yon dahil pare-pareho silang nasa iisang kampo ng politikal na Islam. Kapag nakita mo ang Real Madrid at Barcelona na naglalaro sa La Liga, gusto ko lang ibigay ang halimbawang ito. Ayaw ng Barcelona na alisin ang Real Madrid sa Liga. Gusto nilang talunin ang Real Madrid. Lalaban sila kapag naglalaro laban sa kanila. Pero ayaw nilang tuluyan silang alisin dahil nakakaaliw din ito sa ideolohiya o sa mga manonood na may isa pang karibal. Sino? Gusto ng Saudi Arabia. Napahinain ang IRGC. Pero ayaw nilang tuluyan itong alisin. Iniisip nila na susunod ang kanilang ideolohiya, yan ang panahon. Ang tinutukoy ko ay yung mataas na antas, yung paraan nila pag-usapan ang pamumuno sa Islamikong mundo. Kaya nandito tayo sa dulo ng, alam mo yon, ng kampo ng politikal na Islam, kung saan makikita mo ang Pakistan at makikita mo ang Iran at makikita mo ang Saudi Arabia at makikita mo ang Palestina. Pag-usapan natin ulit ang Palestina. Sila ay alam mo yon, pinahihina.